Uso ngayon ang mga damit na gawa sa recycled plastic bottles. Pero may ilang grupong nagbabala, baka makadagdag pa raw mga ito sa problema. Eco-friendly, nakatutulong para ang mga plastic na basura hindi pa kalat-kalat lang. Yan ang claim to fame ng recycled polyester or rPET, isang uri ng tela na ginamit sa hinimay at tinunaw na PET plastic bottles na kalaunay ginawang sinulid. Para makagawa ng 1 kilong recycled polyester, kailangan ng humigit kumulang 60 plastic bottles. Sa 1 toneladang rPET, higit 70,000 plastic bottles ang kailangan. Sa Europa, nasa 10 million bottles ang ginagawang rPET araw-araw. Imagine gaano karaming plastic bottles ang naihango mula sa landfills at sa karagatan para dyan. Yun nga lang, may masama pa rin daw pala itong epekto. Sa report ng Changing Markets Foundation, iginiit na sa katagalan, gaya ng ibang klase ng tela, naghihimulmul din ang recycled polyester. At sa pag-aaral, highest shedding material o pinaka naghihimulmul daw sa lahat ng rPET. Kaya ibig sabihin, ang mga partikulo ng plastic na ginagamit para rito, bumabalik din sa environment. Saan yun ang mas delikadong microplastic? Mas madali siyang nagbe-breakdown than compared dun sa virgin plastic na tinatawag na ginagamit natin. Yung microplastic, it's a waste component. So wala siyang advantage kumbaga na binibigay. It's a pollutant to the environment, to the body as well. Aminado ang sustainability specialist na si Lara Jean Salaysay, matagal-tagal nga bago nakita ang hindi magandang epekto ng pag-repurpose sa plastic. Umusbong yung recycled polyester use because we are trying to reduce yung pollution ng plastic. I think in terms of the science of it kasi, once it's an innovation, it takes some time for us to really look into ano yung mga effect. At mukhang matatagalan pa rin bago madesisyonan kung tuluyan na nga bang ipinagbabawal ang paggamit ng polyester. Pero ang pinakamagagawa daw ngayon ng publiko, bawasan ng konsumo at umiwas na talaga sa paggamit ng plastic. I think the increased on microplastic would be the first environmental effect. So if we want to help the environment, it's not just about reducing the use of recycled polyester, but reducing our consumption in general. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Webes. Mula Portugal, former Congressman Zaldico nakapuslit na raw patungong Sweden. Most wanted na si Atong Ang patuloy pa ring pinaghahanap ng mga otoridad na Polcom isiniwalat naman na sinubukang mangialam noon ng negosyante sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Department of Health muling iginiit na walang dapat ikabahala sa Nipah virus. Pero gaano nga ba kadelikado ang sakit na ito? Lola sa Cavite, tinamaan ng cancer na nangangain ng mukha. Ang masakla pa, may tama na rin ang kanyang bato dahil sa dami ng iniinom na gamot. At former Miss Universe Philippines, Michelle D. at aktres na si Rian Ramos, inakusahang ng torture ng driver. Ano kaya ang dahilan? Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang Doing my guy. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, kita. Mga baitian ng mga balita sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nadisgrasya sa gitna ng trabaho ang isang panadero sa Pasay. Naipit kasi siya sa makinang ginagamit sa paggawa ng tinapay. Magbabalita si Nina Ong Pauco. Namimilipit sa sakit ang 21 anyos na panaderong ito matapos maipit sa door roller machine ang kanyang braso.
Martes ng gabi sa Maricaban, Pasay City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nililinis ng lalaki ang nakabukas na makina nang aksidenteng mahila ang kanyang kamay at braso. Gumamit na sila ng hydraulic cutter para hindi madagdagan ang injury ng biktima. Po yung braso niya, ma'am, medyo may deformity po kasi medyo naipit po nga po siya sa roller machine. Sobrang in pain siya. Yung pain scale po niya is 10/10, saka may yung bleeding din po niya medyo malala. Kaya kailangan namin i-control din po yung bleeding bago po dalhin sa hospital. Stay-in employee raw ang biktima, nakakapasok lang sa panaderya. Bago lang yung panadero niya taga sa Marmora yan Bago kasi dati yung mga panadero dyan, kilala ko. Kompleto naman daw sa permit ang bakery, tinitiyak din ng may-ari na sasagutin ang gasto sa pagpapagamot sa biktima na patuloy na nagpapagaling sa ospital. Para sa 1PH, Nina Ong Pauco, News 5. Arestado na ang lalaking may dalang kutsilyo na nambulabog sa airport sa Iloilo. Habang sa Parañaque, nasa kote ang tinderong nanggulpi at nagnakaw sa isang matandang Hapon. Magbabalita si Gio Robles. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa loob ng Iloilo International Airport sa bayan ng Cabanatuan mag-aalas 5 kahapon ng hapon. Nakipaghabulan kasi ang mga airport police sa lalaking nakayapak na may bit-bit umanong kutsilyo sa boarding area. Kwento sa News 5 ng isa sa mga nakakita na harang na raw ng mga pulis ang lalaki sa security screening pa lang bago makapasok sa boarding area. Sinubukan pa raw pakalmahin ng mga pulis ang lalaki pero nagpupumigla siya. Nakita ko siya, pinapahinto siya ng isang security officer na kailangan i-check yung bag niya. Nung malapit ako sa boarding gate, nakaupo ako, bigla lang namin narinig yung mga tao nagsitakbuhan. Nung medyo nagsisterical siya yun, ginaril na po siya. Ayon sa Office for Transportation Security o OTS, tinamaan ng bala sa kanang balikat ang lalaki na biyaheng Cebu. Pero iginiit din ng OTS na hindi nailusot ng lalaki sa paliparan ang kutsilyo. Tinita kasi siya at nung sinabing may laman yung bag niya, ayun na, kinuha niya sa loob, nasa loob pa ng tube, tunnel. Yung tunnel ng x-ray, di ba may tunnel yun? Kinuha niya yung bag niya at kinuha niya yung kutsilyo at kasi nagwala. Ngayon, balik normal na ang operasyon ng paliparan at sasampahan ng karampatang kaso ang sospek na nagpapagaling na sa ospital. Kita sa video ng paghahampasin sa ulo ng isang lalaki ang nakahandusay na Japanese national sa Cavite Access Road sa Barangay San Dionisio sa Parañaque City umaga noong January 24. Hinablot niya ang sling bag ng turista sa katubakas. Ang biktima isinugod sa ospital dahil sa matinding sugat. Halos maputol po ang tainga niya. Halos matanggal ang isang mata. Yung ulo po niya, ang basag ng ulo niya. Sa pamamagitan ng mga CCTV, natukoy at naaresto sa Barangay San Dionisio ang sospek na isa palang tindero ng prutas. Na-recover sa kanya ang passport, cellphone at iba pang gamit ng biktima. Yun nga lang, napapalit at nagastos niya na raw ang 50,000 Japanese yen. Sa investigasyon, nag-sightseeing lang daw ang biktima sa Parañaque, Las Piñas wetland nang matsyempuhan ng sospek. Sinundan po siya at kinuha niya yung bag niya nung ayaw ibigay ni Mr. Moriyama. May pamalo, yung nakakakita ng pamalo yung suspect natin at pinagpapalo. Maayos na ang kondisyon ng 62 anyos na Japanese habang ang suspect kulong sa kasong robbery with violence. Kapatid, para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Bine-verify ng mga otoridad ang lumabas na ulat na nasa Sweden na ang puganteng si Zaldico. Humiling kasi ng temporary restraining order sa Korte Suprema ang kampo ni Ko laban sa pagpapatupad ng Ombudsman Resolution na kasuhan siya ng graft at malversation dahil sa flood control scandal. Napansin sa mga dokumento na Stockholm, Sweden ang kanyang address. Bago ito, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nasa isang gated subdivision sa Lisbon, Portugal si Ko at pupuntahan pa raw niya ito.
Samantala, wanted pa rin ang negosyanteng si Atong Ang na may 10 milyong pisong patong sa ulo. Isiniwalat pa ng National Police Commission o NAPOLCOM na si Ang daw ang tinutukoy na sabong boss noong July 2025 na sinubukan umanong mangialam sa kaso. May kasama raw ito na isa pang local government executive. Ipinalapit daw ng negosyante sa NAPOLCOM o ipinalapit daw ng negosyante sa NAPOLCOM ang isang taong malapit sa vice chair nitong si Rafael Calinisan noong makasuhan na ang mga pulis. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakasama natin si NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan. Magandang tanghali po sir, salamat po sa oras. Yes, Cheryl, magandang hapon po at sa ating lahat, magandang hapon po sa atin. Sir, pwede niyo po bang idetalye kung ano mismo yung nangyari noong July 2025, yung nasinubukan umanong mangialam ni Atong Ang sa kaso? So itong si Atong Ang, he texted and he called up someone very, very close to me. Yung tipong level na hindi ko kayang hindian o napakahirap hindian. Ang pakiusap ni Ang doon sa taong iyon, baka pwedeng matulungan yung mga pulis niya. Ang sagot ng taong iyon na kinausap niya ay hindi niya kaya itong si Ralph. At yung pangalawa, kung saan pupunta yung ebidensya, doon ang gagawin nung Ralph Calinisan. At totoo lang, gusto ko sana sabihin to noon pa eh. In the spirit of transparency, in July, I also mentioned na nangyari ito pero hindi ko pinangalanan si Atong Ang noon. Pero ngayon na tapos na yung kaso, ngayon na dismiss na namin yung mga police na involved, kaya ko nang sabihin at pangalanan na si Atong Ang mismo, siya mismo ang nag-text doon sa malapit na tao sa akin at siya rin mismo ang tumawag doon sa malapit na tao sa akin para aregluhin ako. Did you get to see or na-forward po ba sa inyo ano yung eksaktong mga salita po ni Atong Ang? Sa text, very careful yung text eh. Sinusubukan niyang kausapin yung taong very close sa akin. At July 12 yun. At kitang-kita rin doon na tumawag itong si Atong Ang doon sa taong yun na malapit sa akin. At since nakakausap ko ng diretso itong taong ito, sinabi nga niya na humingi nga itong si Ang na tulungan ko itong mga pulis niya. Pero sinupalpal na niya. Siya na mismo ang nagsabing hindi niya ako kaya. At sinabi rin niya na sa ebidensya lang itong si Ralph. Kung saan man dalhin yung ebidensya. Sa paanong paraan po, anong tulong ang sinasabi pong paanong pagtulong dun sa kanyang mga pulis? Precisely. Yun nga yung magandang tanong dyan, Cheryl. Ito yung konteksto niya na si alias Totoy, nung mga panahon na yon, nung mga araw na yon, very public na siya. Sinabi na niya na pupunta siya sa NAPOLCOM. So weekend tong July 12 na ito. Kaya more or less, si alias Totoy pupunta na sa opisina ng next working day after ng weekend na yon. Alam na ng lahat ng buong Pilipinas na pupunta siyang NAPOLCOM. So bakit tatawag si Atong Ang para aregluhin yung mga pulis? Anong kinalaman naman niya dun sa mga kaso ng mga pulis na iniimbestigahan namin o maaring kasuhan ni alias Totoy sa National Police Commission? Bakit? Ano bang interest niya dun? What would prompt an Atong Ang to call up, get his phone, call up that person close to me para itawid itong mga pulis? Bakit? Meron ba siyang interes sa nawawalang sabongero? Meron ba siyang interes at kailangan niyang tulungan o proteksyonan itong mga pulis na naiipit? So yun ang magandang tanong. At obvious na sa akin yung sagot. Kasi merong links. Klaro na yung links dito. At hirap na hirap akong hindi sabihin ng ganito kadiretso noon kasi kami yung magdidesisyon. Ayoko nang i-prejudge naman yung kaso. Pero the evidence points towards the involvement of these policemen. That's why we dismissed them. Hindi kami nagpa-impluwensya, hindi kami natakot, hindi kami nabili nung Atong Ang.
Ano ho ba yung inyong relasyon o ugnayan sa taong pinalapit po sa inyo ni Ang? Sabi nyo nga po ay very close to the point na talagang ikaw, pag humingi ng pabor sa'yo, ay mahihirapan kang humindi. Tama po yun. Bilang respeto na lang po doon sa taong yon, hindi ko na ho siya papangalanan. Pero sinasabi ko na ho sa inyo, napakalapit po ng taong yon sa akin. Anong relasyon? Sir, anong relasyon niya kay Ang? Maybe they've met many years ago. I don't know. Sa Tagalog, sinubukan niyang kausapin yung taong yon dahil alam niyang dikit sa akin yon at nangahas siya na maybe yung taong dikit na yon na nakilala niya many years ago, maaaring matulungan siya para itawid siya sa akin. Noong inilapit na po at sinabi na po nitong inyong malapit sa inyo na tao, yun nga pong gustong ipaabot o yung impluwensyang gustong gawin ni Ang, ano ho ang naging reaksyon nyo? Siyempre totoo na insulto ako . Parang ganoon na ba ang hustisya ngayon? Aregluhan na ba ngayon? Nabibili na ba ngayon ang hustisya? Hindi ho. Hindi po tayo nabibili. Ang Napolcom po ay hindi nabibili. Ito pong si Rafael Calinisan ay hindi po nabibili. Hindi rin po tayo natatakot. So ito po kung ano po ang kinalabasan ng aming investigasyon, aming deliberasyon, yun po ang aming nilahad. At pinakita na po natin sa publiko na dinismiss po natin ang mga policemen na involved. At we even recommended the dismissal of a police general. Sa Tagalog po, Ma'am Cheryl, wala akong hindi ko gumana ang pera sa amin. Sir, sabi nyo nga po hindi nabibili. May pinag-usapan ba? May initial offer ba na halaga na in-offer, na bribe? Hindi na ho umabot doon. Pero alam na ho natin na doon ho papunta yun. Yung pong tao pong nilapitan, tikas din po yun. Kaya ho niyang tindigan din po ang kahit na sino. Kaya harap-harapan po niya kayang sabihin na hindi nabibili yung Ralph Calinisan. Sir, maliban kay Atong Ang, mayroon pa kayong sinabi na local chief executive na kasamang dumulog ni Atong Ang sa Napolcom. Ano ho ang kaugnayan naman ito? Iba hong insidente yon. Yun po sa tamang panahon ay ilalabas din ho natin yon. Pero ho ngayon, syempre tuloy-tuloy pa rin po ang investigasyon at proseso sa DOJ. Kaya ayoko naman po pangunahan ng ating Department of Justice. Pero para po magkaalaman, ito pong si Atong Ang na klaro na ho, lumabas na ho yung mga warrant niya sa DOJ at tapos na po ang aming mga kaso dito sa Napolcom. Bagamat meron pa rin kami mga iniimbestigahan pa, kaya ko na hong pangalanan si Ang. Pero po yung isa, siguro po sa susunod po kabanata, babalikan ko po kayo. Pero pwede ho bang malaman kung anong posisyon ang mayroon siya ngayon or dating posisyon? Hindi ko alam kung ngayon nakaposisyon. Sabihin na lang po natin kailangan ka mag-SLEX para makapunta dun sa lugar niya. So patungo po ng South tayo. Ayan, local chief. Patungo ng South tayo. So dating local chief executive or kasalukuyang local chief executive po siya? Hindi ko alam kung current siya. But let's just say that siya po inuupo sa kanyang lugar, sa kanyang munisipyo. Po naman yun. Ano po sila? Isang grupo ko yun . Isang grupo kong magkakasama ko yung lumapit sa akin. At nakakatawa rin, lumapit din po siya sa parehong taong pinag-uusapan mo natin. Doon po sa malapit na palapit sa akin. Doon din po sila dumaan. Pero this time, grupo sila? Isang grupo ko yun. Isang grupo yun, pero grupo ko yun ng local chief executive. Ano daw? Doon din po. Paano naman Siyempre, your guess is as good as mine, siyempre. Ayaw naman nila madamay doon sa investigasyon. Siyempre, hindi naman po pwede yun. Kumbaga, ginawa-gawa niyo yung kalokohan niyo. Nagpakasasa kayo sa sabong na yan. Dapat lang kayo managot. At sila po, sa takbo po ng kaso ngayon, ay kasama po talaga. Talagang makakasuhan. I cannot answer for the Department of Justice. That's why I'm out of courtesy. I'm keeping quiet on that score. Pero let's just say that sa amin, sa Napolcom, buhay pa rin ang investigasyon sa aspetong yan. At kasama po yung pangalan nila doon sa mga iniimbestigahan.
Opo, correct po. Tama po yun. Ilan pong local chief executives po itong pinag-uusapan natin na nasa Isa South? lang po, pero isang grupo po yun. Isang local chief executive, pero meron po siyang kasamang grupo. So, alam ko na po identified po natin yung grupong yun. So, we're still looking for possible ways to get to the bottom of everything. Hindi po pwedeng partial lang po ang made accountable. Lahat po dapat nakasama dyan sa pagkamatay ng mga sabongero dapat po talaga managot. So that portion is the part of the DOJ, but of course there's still live investigations here with the NAPOLCOM, particularly dun sa mga iba pang maaring aktibong pulis o kaya retired na maaring kasabwat pa ni Mr. Atong Ang. Ano na ho ba yung update ngayon sa paghahanap nga kay Ang na idineklara ng most wanted ng DILG? Si Secretary Remulla po would be in a better position to answer that. I leave it up to our good Secretary and Chairman of the National Police Commission. Binabantayan po ba ng NAPOLCOM yung paghahain ng mga pulis ng warrant? Lalo't sinabi na noon ni DILG Secretary John Vic Remulla na malaki ang tsansang tapatan ni Ang yung reward money. Siyempre ho, binabantayan ho natin yung service of warrant at dapat lang naman po talaga na ma-aresto po ang mga dapat arestuhin. Ang taong bayan po ay nakaantabay sa mga taong dapat ma-aresto. At we are fully supportive of the PNP. We know that the PNP is doing its job in trying to make these people accountable. So 100% support po tayo sa ating Philippine National Police. May report po ba sa inyong tungkol dun sa mga police officer na nagkakanlong o nagbibigay umano ng impormasyon kay Ang kaya natatakasan niya ang mga umaaresto? We have been receiving information, but of course I'm not at liberty to disclose. Sabihin na lang ho natin na we are doing our homework po. Gaya naman po sinabi natin, tingnan ho, it took me a lot of months bago ko pinakalanan itong si Ang. Pag ito pong mga ibang bagay po, maaari na pong sabihin na makakaasa po kayo at papaalam po natin sa publiko po. So you're saying po na mayroon na kayong mayroon na pong mga pulis kayong nakikita o sinusundan na posible nga nagbibigay ng impormasyon sa kanya? Posible po yun. Totoo po yun. Posible po yun. And there are certain persons of interest po na aming pong sinisilip. Alright. Nagdesisyon ba ho kayong isa publiko na yung pangalan ni Ang dahil nga po napangalanan na siyang most wanted ng DILG? That is one. But of course, ang importante po yung tiwala ng taong bayan. Kailangan po malaman ng taong bayan kung ano po talagang tunay na nangyayari. At ito pong kabanata ng sabongero, hindi lang biktima yung mga namatay. Biktima rin po yung taong bayan dito. Ito pong impormasyon na ito na si Ang po sinubukan na kong regluhin, napaka-importanting impormasyon. That leads to his connection to certain elements of the Philippine National Police. Ito nga pong mga dinismiss na ho namin. So isipin niyo ko kung ganun po kalakas at ka-influential itong si Ang, poproteksyonan niya itong mga police na involved. That is why I'm putting a stop to it. He has to be exposed for who he truly is. Ito po yung nangyari at sinubukan po tayo aregluhin at di ko tayo pumayag. Sir, lipat naman po ako sa iba pang issue. Puntahan ko po itong PNP leadership, yung retirement po ni General Nicolas Torre III at promotion po ni Chief Nartates. Matapos po ang paggawad ng 4-star rank sa pumalit na PNP chief na si General Nartates Jr. nga po kahapon, ay ayaw munang sumagot ni General Torre. Kasama ko po siya dito kahapon at pinagkomento po namin siya at ang pakiusap po sa amin ay ayaw muna niya itong pag-usapan. Pero dito niya lamang po nalaman during our program, our interview yesterday, ay doon niya lang po nalaman yung paggawad po ng 4-star general kay Chief Nartates. Hindi nga ho ba siya nasabihan? Siguro po, tama lang naman din po siguro na tumahimik na rin ho tayong lahat ho dyan. Kasi klaro naman na po yung presidential intent. So he was appointed as MMDA already.
at lumabas na po yung 4-star ng General Nartates. At mismo pong si President Marcos po ang nagdoon po ng 4-star po ni Chief PNP General Nartates. So the presidential intent is clear. Ito naman po kami sa NAPOLCOM, we already gave him his full retirement benefits. So everything's well that ends well, ika nga. So I think it's not important kung ano pong mga sinasabi pa. Importante po everything is in place and the government is in place and the government is serving the Filipino people. Yun na po siguro masasabi ko, Ma'am Sheryl. Naiintindihan ko po, pero gusto lamang po namin klaruhin na at least man lang po ba may pasabi sa kanya po na o bukas or sa susunod na linggo, igagawad na talaga yung 4-star general, yung 4-star kay Chief Nartates. Wala pong ganoon, ano? I can't answer for him, no? But of course, that's the president's prerogative kung kailan po niya idodon yun kay General Nartates. And he chose to don the rank to General Nartates yesterday. Then we should respect the decision of the president. Ito naman pong NAPOLCOM has already given the recommendation na dapat po makuha na ni General Nartates po yung kanyang 4-star. At nag-recommend na rin po na ibigay po yung full benefits kay former General Torre. So okay naman po lahat. I think sabi ko nga po, let's not discuss that anymore. Importante ho umaandar po ang gobyerno at naglilikod po sa tao. So you're saying po na dapat nanggaling na lang yun kay Pangulo. Si Pangulo na po ang nagsabi kay General Torre? I'm not saying that. All I'm saying is the prerogative po to appoint, the prerogative po to don the 4 stars to General Nartates, of course, is the President's decision. So let us respect the President's decision. Pero sabi nyo nga po ay full retirement benefits ang kanyang makukuha. Tama po yun. The National Police Commission issued a resolution providing full retirement benefits po kay former General Torre. Okay. So paano po ang magiging proseso ngayon? Sir, kasi naguguluhan, pasensya na po, nalilito po kasi ang lahat para hindi na rin mangyari sa mga susunod pa. So dapat sa rules po ay isa lamang po ang may hawak ng 4 stars. Tama po ba? Correct. Tama po yun. Ang nangyari ho kasi dyan, ang occupant po ng 4-star noon si General Torre. Kaya hindi ho naaangat si General Nartates. Ang totoo lang din po niyan, syempre, ayon po sa ating batas, if you accept a position which is different po dun sa current position mo, theoretically you are ipso facto resigned. Yun po ang tunay pong nasa batas. However, in recognition po dun sa serbisyo po ni General Torre, the NAPOLCOM provided full retirement benefits po kay General Torre. At tama lang naman din po na umangat na po si General Nartates to the 4-star rank kasi well-deserved naman po talaga yun. So after this, kung ito na po talaga yung final, magkakaroon na ho ba o magre-reach out ho ba or sino ho ba ang kakausap kay General Torre about this? Kasi nalaman lang nga daw po niya dito sa amin kahapon. Maybe I heard that the SILG already spoke with him. I think there was an interview that the SILG spoke with him. Pinipitahan pa nga ho yata ni SILG si General Torre sa turnover. Pero ito nga po. So let the Secretary of Interior, my boss, deal with this matter po. And of course, nagsilta na pong presidente, klaro na pong presidential intent. Ayoko na po sigurong dagdagan pa kung ano pang kaguluhan pang maaaring mangyari dyan sa pagkokomento pa. So there's no need to add on to it. Clear naman na po, MMDA na po si General Torre at 4-star general na po si ating General Nartates. Marami pong salamat, NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Calinisan. Nananawagan ng tulong ang isang lola sa Cavite na mistulang nabubulok na ang mukha dahil sa cancer. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Mistulang nabubulok na ang muka ng isang senior citizen sa Naay, Cavite dahil sa cancer. Heto si Nanay Nena Liga, 2 taon na ang nakalilipas. Heto na siya ngayon,
Halos hindi na makilala matapos wasakin ng cancer ang kanyang muka. Sumakit lang po yung ulo niya, tapos sinisipon po siya, tapos may time po na nilalagnat siya. Nakapagpa-check up po kami sa mga iba't ibang doktor dito. Ang sabi lang daw po antibiotic lang daw po kasi may sinus. Pero walang epekto ang mga ininom na antibiotic ni Nanay Nena noon, hanggang sa lumala pa ang sitwasyon. Kinakain na po yung mukha niya. Halos ang lalaki na po ng nana na nakukuha namin. Po na sobrang laki na po ng kanyang mukha. Halos sinakop na po ng bukol at yung nana po lumaki na po yung butas niya dito. Bali bukas na po to hanggang dito po, hanggang ilong po, wala na po siya. Sumailalim na si Nanay Nena sa CT scan, doon na-discover na may bukol na pala sa kanyang ilong. Nang i-biopsy, stage 4 squamous cell carcinoma ang diagnosis, na nangangain nga raw ng balat hanggang laman. Kung hindi ito magamot, mabilis itong kakalat. Ang masaklap pa, kahapon lang nalaman din ni Nanay Nena na may chronic kidney disease na siya dahil sa madalas na pag-inom ng pain reliever. Simula po nung naoperahan siya, naka-NGT po siya. Hanggang ngayon po, naka-NGT. Minsan po may time na sumusuka po siya dahil po sa bumababa daw po yung sodium. Dati po nakakaupo po siya ng ayos. Kaya niya po sarili niya iupo. Ngayon hindi na po, nakahiga na lang po talaga siya. Sumailalim na sa 3 session ng chemotherapy at radiation si Nanay Nena. Pero hindi kinaya ng kanyang katawan at nagkomatose siya ng 2 araw. Nang magising, pumirma na lang ng waiver ang kanyang pamilya para ilabas siya sa ospital dahil hindi na nila kaya ang gastusin. Lubog na rin daw kasi sila sa utang. Nananawagan po ako sa mga mabubuting puso na sana matulungan niyo po kami. Kasi hirap po kami sa financial ngayon. Hindi na po namin kaya. Inuwi na lang po namin kasi hindi po namin kaya yung gastusan. Kaya sana po sa mga may mabubuting puso, tulungan niyo po kami kahit po sa gamutan at po sa mga laboratory po. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Pascual. Hatid ang muka ng balita. Susunod, isa sa mga nawawalang sakay ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 natagpuan na ng PCG divers. Yun nga lang, wala na siyang buhay. At Department of Health muling iginiit na walang dapat ikabahala sa Nipah virus. Pero gaano nga ba kadelikado ang sakit na ito? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Mga bay, di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Sugda na to diri na makwit na sab ang mga taga Sultan Kudarat tungod sa kusog nga linog nga nahitabo gahapon sa kadlawon. 1:05 AM gahapon na record sa PHIVOLCS ang linog nga nabatsyagan hangtod sa intensity 4 sa probinsya. Apektado ang coastal towns sa Calamansig, Lebac ug Palimbang. Diri sa mga lugar mga bay nahitabo tong pagpamakwit ni adtong adunay earthquake sa niaging semana. Gidili na ni Governor Datu Pax Ali Mangudadatu ang tanang fishing activities sa maong dapit. Una nang giingon sa PHIVOLCS nga ang paglihok sa Cotabato Trench ang hinungdan sa linog didto. Nya sa laing bahin mga bay, ni saad o niingon ang DPWH nga mahuman na gyud ang bahin sa Metro Cebu Expressway sa Naga no sa sulod sa 5 hangtod sa 6 ka buwan. Matod pa ni DPWH Secretary Vince Dizon, mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang niingon nga humanon na gyud ang karsada before mosugod ang ting-ulan. Hapit na 8 ka tuig nga natengga ang maong expressway tungod kay grabe kuno kahinay ang implementasyon. Gisugo na sa kalihim ang mga dugangan, ang mga trabahador ug mga equipment aron masiguro nga mahuman gyud ni sa gitakda nga schedule.
Okay mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Ilang pambangkay ang natagpuan malapit sa lugar kung saan lumubog ang MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Para sa detalye, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, ano ang update dyan? Tama ka dyan, Cheryl. May mga bangkay na nakita na palutang-lutang dito sa karagatang sakop ng Basilan malapit sa kung saan lumubog itong MV Trisha Kirsten 3. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search and rescue operations pa rin ng mga otoridad. Nung una, surface search lamang ang ginawa pero kagabi, sinimulan na rin ang underwater search para mahanap ang lumubog na RORO vessel. Mula Zamboanga City, umabot sa 1.5 oras ang biyahe bago namin narating ang karagatang malapit sa Baluk-Baluk Island na sakop ng Basilan. Dito, pinaniniwalang lumubog ang MV Trisha Kirsten 3. Gabi na nang sinimulan ng technical divers ang pag-deploy sa remotely operated vehicle o ROV para mahanap ang pinakalokasyon ng RORO vessel. Gamit ang kamera ng ROV, nakita na umabot ng hanggang 50 metrong lalim ng dagat. Pero bigo ang mga otoridad na makita ang barko sa unang subok. Kasabay ng ginagawang operasyon ng Philippine Coast Guard sa ilang oras ay pag-stay dito sa BRP Tubataha, kailangan mo talagang kumapit dahil malalaki at malalakas sa alon ang patuloy na dumuduyan dito sa barko. Malalakas ang agos ng tubig, kaya iba yung pag-iingat ng mga Coast Guard. Kapag may magkakatabing isla sir, may tinatawag na magnetic na nakaka-apekto din sa alon. Nagbubungguan sila sa ilalim kaya nagkakaroon ng alon kahit walang masamang panahon. Isa pang inaalala ng PCG, baka may matsyempuan silang pating. Kinukonsidera rin ng lalim ng sisisirin. Bawat level ng pag-ahon, lalo na medyo calculated talaga lahat. Sa mga divers natin, pwedeng biglang mahilo o iba rin kasi talaga kahit na gaano ka-prepared kung yung katawan mo hindi prepared na mag-dive ng malalim. Pasado alas 8 ngayong umaga, isang palutang-lutang na bangkay ng lalaki ang nakita malapit sa Baluk-Baluk Island. Nakapantalon nito na pang-tripulante ng barko at may mga tattoo sa katawan. Cheryl, bukod dyan sa nakitang isang lalaki na labi malapit sa Baluk-Baluk Island, meron pang aabot sa halos 10 na labi ang nakita ring palutang-lutang ngayon sa mga karagatang sakop nga ng Basilan, malapit din kung saan pinangangambahang lumubog itong MV Trisha Kirsten 3. Ang sabi ng mga otoridad talagang mukhang ngayong araw at sa mga susunod pa magsisilutangan kung sakaling nga mga natrap ito sa ilalim dahil sa syempre matagal nang nasa tubig, nagiging bloated ang mga katawan at kusang lumulutang. So ngayon sa ginagawang surface search nakikita yung iba't ibang mga labi, So kung susumahin at magiging 11 ito mga labi na ito, lalampas na yan sa bilang ng Philippine Coast Guard na 10, Kasi nga ngayon bukod sa 10 na sinasabi ng Philippine Coast Guard na mga nawawala pa rin na pawang tripulante at kapitan ng barko, may mga aabot sa 40 to 50 kaanak na mga hinahanap nilang mga mahal sa buhay na pawang mga pasahero ang hindi pa rin nakikita hanggang sa ngayon. Sila yung mga pupunta sa tanggapan ng PCG para nga humingi ng tulong at maghingi ng update kung may nakita na bang bagong labi. So ngayong araw na ito, we are just confirming at inaantay natin yung sasabihin ng Philippine Coast Guard, pero meron ng mga nakakita ng mga pawang sibilyan, ng mga mangingisda dito sa mga naturang katawan. May bata na nakita at wala pang confirmation kung anong gender ito. At again, mga katawan na ang ilan ay mga nakasuot pa ng uniforme na pawang mga tripulante ng naturang barko. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagpaliwanag kung bakit tila may mga piling aktibidad lamang siya na dinadaluhan ngayon. Nagbigay pa siya ng patunay na hindi AI-generated ang mensahe niya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan naman ako ng mga gamot. Tsaka
Patuloy pa rin yung aking antibiotics pero okay na ako. Maayos na raw ang lagay ni Pangulong Bongbong Marcos matapos lumiban sa ilang aktibidad ng tamaan ng sakit na diverticulitis. Kasama na dyan ang 2025 Gawad Lingkod Bayani sa Outstanding Government Worker sa Malacanang kahapon. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. I got the best the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in harness. Pero pinangunahan pa nga ng Pangulo ang donning of rank kahapon ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. Sabi pa ni PBBM, dumalo rin siya sa 7th Economy and Development Meeting kasama ang gabinete. Tumagal ito ng higit 2 oras nang wala raw siyang nararamdaman. Nainip pa nga raw siya noong nagpapahinga siya. Bagamat aminadong pumayat, nag-selfie rin ng Pangulo at si PCO Undersecretary Claire Castro bilang patunay na hindi artificial intelligence ang video. Hindi to AI. Wow. Muli, may mensahe siya sa mga gusto umanong may masamang mangyari sa kanya. Yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week, ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayong excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Natanong naman ng Pangulo sa naging desisyon ng anak na si House Majority Floor Leader Representative Sandro Marcos na mag-inhibit sa pagtalakay sa impeachment complaints na nakahain laban sa kanya. Wala naman daw sinabi sa kanya ang presidential son tungkol dito. Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Tama yan, he should recuse himself. He should remove himself from the process so that the process can be seen to be fair and proper. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Nilinaw ng Department of Health na hindi kailangang mag-alala ng publiko sa banta ng Nipah virus. Ayon sa DOH, hindi na bago ang pagkalat ng naturang virus. Sa ngayon, wala pa ulit kaso ng Nipah virus dito sa Pilipinas. Pero may 2 pasyenteng inoobserbahan ngayon sa India. Nakahanda rin daw ang bansa kung sakaling makapasok dito ang sakit. Ang Nipah virus ay isang nakahahawa at nakamamatay na sakit na maaaring makuha sa pagkain ng karne ng infected na hayop tulad ng fruit bats o baboy at maging sa infected na tao. Karaniwan nitong pinupunteriya ang paghinga at utak ng tao. Dati na itong natukoy ng World Health Organization bilang isang priority disease na may pandemic potential. Kadalasang lumalabas ang mga sintomas ng virus 4 to 14 days matapos ang exposure. Magsisimula ito bilang trangkaso. Pagkatapos, mahihirapan sa paghinga ang pasyente, mahihilo hanggang sa magka-seizure at coma. Base sa datos, 40 to 75% ng mga tinatamaan ng virus ang kadalasang nauuwi sa pagkasawi. Wala pa ring gamot o bakuna rito. Kaya naghigpit na sa screening ang ilang airport sa Asia, kabilang ang Pilipinas. Kung makapasok man, handa raw ang bansa para labanan ito dahil may mga isolation facilities sa iba't ibang ospital. We always watch our borders. Pwede nilang sabihin ng isang eroplano or ng isang vapor pag napansin nila na medyo may kakaiba, hindi papapasukin ng bansa natin yun. Para silang immigration pero for health. Hindi natutulog ang DOH, hindi natutulog ang Bureau of Quarantine. Habang tayo natutulog, nakabantay po sila palagi. Susunod, former Miss Universe Philippines Michelle D at aktres na si Rian Ramos inakusahang ng torture ng driver. At Justin Bieber magbabalik na sa pag-perform. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Inuulat
Ilan ang batiko sa social media ang isang bagong tayong multipurpose hall na tila wala raw purpose sa Bacoor, Cavite. 9.8 million pesos ang budget nito na proyekto umano ng lokal na pamahalaan ng Bacoor. Pero mukha namang waiting shed sa liit. Sabi pa ng iba, tila mukha itong banyo. Agad nagpaliwanag sa kanyang Facebook page si Bacoor City Mayor Strike Revilla. Na-delay daw ang proyekto dahil may kasabay itong DPWH project na pinauna munang tapusin. Pero pagtitiyak ng alkalde, may mga features ang istruktura. So yun po, may karagdagan pa pala ho. LED outdoor po siya. Outdoor wall, meron po siya. At solar powered. Solar powered po, boss. Solar powered po yung ating building. Yes po, boss. Yun. So meron pa hutong nasa kabilang side, nasa ilalim ng flyover po natin, dun po ang malaking parking. Yes po. Wala mga kapatid, winter man dito sa South Korea pero napakainit po ng balita sa Pilipinas. Ito na po, dininay na nga ni Michelle D. at Rian Ramos na dinetain nila at tinorture umano ang driver ng beauty queen. At sa iba pang showbiz balita, Justin Bieber magbabalik na sa Grammy stage. Yan at ang iba pa sa report na ito. Inireklamo ng torture at illegal detention sa NBI ang magkaibigang aktres na sina Michelle D. at Rian Ramos. Ayon sa nagreklamo na driver ni Rian, kinulong siya ng 3 araw sa condo unit ng dalawa matapos akusahang nagnakaw ng mga pribadong larawan ni Rian. Itinanggi naman ng dalawa ang akusasyon. Katunayan, nakatira raw ang complainant sa condo. Naniniwala silang ganti ito ng driver dahil kinasuhan siya ng qualified theft ni Michelle kaugnay ng pagnanakaw sa beauty queen. Sasagutin daw nila ang reklamo kapag natanggap na ang kopya nito. Ibinandera ng Horizon ang Team Philippines sa gaganaping ASEAN-Korea Music Festival matapos kasing umikot sa iba't ibang major cities sa Asia. Dito naman yan sa Pilipinas, idadaos. Kinakabahan kami, pero of course sana hindi naman kabahan yung mga fans namin kasi we will make sure na we will deliver a performance that really is Filipino, that really is something that Filipinos will be proud of. Isa ito sa major gig ng grupo this year. Kaya naman abangan daw ng mga anchor o kanilang mga fans at global audience ang ibibida nila. We won't spoil too much, but it's definitely something that the anchors are definitely will be looking forward to. Alongside new performances, we're also planning on releasing new music really soon. So we're trying to aim to, of course, release it before Round Festival happens. Mapapanood din sa Round Festival ang Ben and Ben na unang nag-perform noong 2020. Mas kinakabahan tsaka excited kami for this one kasi first time na live siya. We won't take it for granted and we'll give it our 100,000 million% as always. Kasama rin sa line-up ng Filipino artists ang Cup of Joe at si TJ Monterde. Present din sa MegaCon ang P-pop group na Kaya, hosted by Foreignoy Grand winner at Dabarkads, Hyun-Yul Kim. Gaganapin sa Araneta Coliseum ang ASEAN-Korea Music Festival at bibida ang musika at kultura mula sa ASEAN region. Para sa ticket information, bisitahin lang ang Round Festival social media page. Inaabangan naman ang pagbabalik sa big stage ni Justin Bieber. Sa anunsyo ng Recording Academy, nakatakdang mag-perform ang superstar sa Grammy Awards. Taong 2022 pa nang huling magkaroon ng major performance si Justin matapos siyang ma-diagnose ng type 2 Ramsay Hunt syndrome. At yan muna ang latest sa showbiz. Abangan bukas ang ating makikilala dito sa South Korea. Anyway guys, back to you dyan sa studio. Pinag-uusapan ng isang iskultor na sa Batangas na kulang ang kamay at walang mga paa pero kinakayang tustusan ang kanyang pamilya sa kabila ng kanyang kapansanan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ray Vicente. Malaking tulong ang paa at kamay sa pang-araw-araw na gawain. Pero kulang man ito ang isang lalaki, nagsisikap naman siya bilang manguukit. Ibon, palaka, unggoy o kabayo.
Kahit ano pang hayop ang maisip mo, kayang-kaya raw iukit at ihulman ang 45-year-old na si Macario Caraig mula sa Tuy, Batangas. Yan ay sa kabila ng kakulangan niya ng kanang kamay dahil sa congenital amputation. Timbor naman ako, ito niya wala akong paa. Niya. Dalawang paa wala. Kung dalawa, baka hindi ko din natigyan ng gatong talento. Kung dalawa dahil hindi ko na. Gusto ko ginawa ko ng libangan sa sarili ko dati eh. Kaya hindi ko may nahanap na yung sana dalawa kami. Hindi to. Bata pa raw si Macario, mahilig na siyang mag-drawing. Kaya sinubukan niya na ring mag-ukit sa kahoy. Ngayon, higit 1 dekada na niyang kabuhayan ang wood carving para matustusan ang kanyang pamilya. At bagaman umusbong ang ibang teknolohiya, patuloy ang pag-uukit niya sa pamamagitan ng tradisyonal na materyales. Kutsilyo, sa itak. May ilan din naman pa eh. Wala nga akong di kuryente. Yun nga ang gusto kong magkaroon para mas maalawan. Kulang pong pangkain ng kinikita po. Siyempre, yung mga drill, mga pampakinis, wala ako noon. Masipag din siya sa paglalako ng kanyang mga gawa kahit wala siyang mga paa. Para kay Macario, hindi hadlang ang kapansanan para magtrabaho. Masarap naman sa pakiramdam yung binibigay sa atin ng Panginoon na mga talentong ganito. Kahit may kapansanan, igamitin natin. Magbigay tayo ng inspirasyon sa ibang tulad ng mga normal na kami nga nakakain namin, sila pa. Kumakayod sa buhay at sa kahoy. Kahit mahirap, sana raw ay maging inspirasyon si Macario sa iba para magtrabaho sa maabot na makakaya. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. At yan ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosib. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.